Welcome sa ating channel mga ka-beginners. At sana ay nasa mabuti lang tayong kalagayan, no? Meron pala tayong repair ngayon na dalawang wall fan. Ang isa ay Metsotic. Ayan. Tapos yung isa ay Eureka. So, ito yung ituturo natin ngayon kung paano natin ito troubleshoot ito. Kakatanggap lang natin ito at sabi ng may-ari ay kukunin nila kaagad kasi wala silang magagamit. Okay, umpisahan na natin. Kung meron tayong analog tester or digital man, mas maganda. Basta mayroon lang magamit. So, ang multi-tester natin, pwede nating ilagay sa times 1 or sa times 10. But before that, pwede nating i-short muna para masubukan kung nagde-deflect ba ang ating tester. Gaya nito, no? So nasubukan na natin na okay naman yung tester. Tapos yung plug ng electric fan ilalagay natin dito. Ayan, no, makikita natin dyan. Tapos i-search natin kung meron bang deflection yung itong plug natin, no. Tapos i-switch natin, no, mga kaibigan, kung meron bang deflection itong ating electric fan. Ayan, 1, speed 1, speed 2, speed 3. Okay, makikita natin dito na wala talagang deflection. Ito yung unahin natin, itong Metsotic. Ngayon, ang sunod natin gawin ay buksan natin. Malamang ay ang posibleng sira nito, una ang duda natin ay fuse. Pwede rin namang switch pero bihira din naman yan. Pwede rin cord pero bihira lang din. Ang palaging nasisira nito ay ang kanyang thermal fuse. Okay, titingnan natin sa loob kung okay pa ba yung thermal fuse niya. Ito mga ka-beginners, no, tatanggalin na natin to ang kanyang tube para matistiran natin tong dulo to dulo sa ating thermal fuse. Pero dahan-dahan lang din sa pagtanggal niyan kasi napakaliit yung hibla ng ating winding. So ito yung thermal fuse niya, no. Yan, meron siyang 2 ampere, 250 volts, 115 degrees Celsius. Ayan, kukuha lang tayo ng tester, times 1 ko yan. Pero bago natin isa lang ang tester, di-deflect muna natin kung okay ba. Ayan, tinestiran natin itong dulo to dulo niya ng ating thermal fuse ay wala talagang deflection. Mga ka-beginners, no, wala talagang deflection. So, ang sira ay ang ating thermal fuse. Bakit kaya, ano kayang rason kung bakit nasisira itong thermal fuse? Unang dahilan niyan, kung matuyuan siya ng langis. Yan. Kung matuyuan kasi ng langis, matigas na paikutin ang kanyang rotor na doon naman nakakabit yung shafting. Kung matuyuan ng langis, magre-resulta ito ng pagkasira ng ating shafting. Pero bago yan mangyari, no, iinit masyado ang ating winding ng motor. Na yun ang dahilan na bibigay na ang ating thermal fuse. Lalo na kung aabot siya sa init niya na
115 degrees Celsius bibigay na siya. Kung i-direct mo naman ang itong thermal fuse na iikot lang man yan, mabagal, pero sisirain din ang ating shafting na yan dahil wala ng lubricants kasi na namamagitan sa kanila between sa bushing at saka ating shafting. Kaya bakal to bakal na. So anong mangyari? Bakal ang bushing, bakal din ang ating shafting, magkakaroon ng friction. So kadalasan kakainin itong ating shafting. So bago mangyari iyon, bibigay muna ang ating thermal fuse. Matapos na maikabit natin ang ating thermal fuse, testiran muna natin ng mga ka-beginners. Kung wala na bang problema, baka magbaklas na naman tayo ulit. So lahat ng speed, testiran ko, okay naman. So panahon na para ibalik ang kanyang tube. At before natin i-assemble, lagyan muna natin ng langis ang kanyang oil foam or ang kanyang sponge. Kabilaan yun siya, no, mga ka-beginners, no, para kung matuyuan siya, kalaunan, doon siya huhugot sa ating oil foam. At pagkatapos nito, ibabalik na natin. Okay, matapos na natin na-assemble mga ka-beginners, ito na ang final testing natin. I-plug in na natin itong kanyang plug sa ating outlet. Okay, testing tayo sa kanyang mga speed. Unahin natin ng speed 1. Yan, yun, kita natin na okay naman, no? Tapos, speed 2. At yan, okay na mga ka-beginners. So, hanggang dito lang po, no, mga ka-beginners. At ito ang Winmars Electronics na magpaalam muna at magsasabi na lang na ingat.